Kaya grabe yung respect ko sa mga nanay na pinagdaanan yun. Kasi grabe. Tapos yung iba na, syempre like us, hindi naging successful yung IVF mo. Gagawin mo uli. So yun yung minsan nakakaiyak sa akin na parang, kailangan ko na naman gawin yung another 12 sessions. Ilang percent ang assurance na pwedeng matuloy ang baby pag IVF? Anong sabi ng doktor? Dito mga 50 to 60%. May mga sinasabi sa akin na, "Doktor, alam mo ba meron kaming ginawa, Alex? 21 ang kanyang embryo. Walang nabuo." So wala siyang anak ngayon. So parang syempre 'di ba nakakasad 'yun, pero pag-iisipin mo talaga, it's really the Lord's hand. Kasi pag pinasok na yung embryo, paano siya mag-develop, tsaka paano siya kumapit sa matres mo, kahit anong inumin mo, gawin mo, wala ka talagang control. Pero kamusta si Mikey dun sa journey? Anong na-discover mo sa kanya habang pinagdadaanan mo yung process na yun na gusto mong mabuntis through IVF? Ano si Mikey, parang very supportive siya talaga eh. Pero hindi niya pinapakita sa akin yung emotions niya. Pero ang pinaka nakita ko kay Mikey is, talagang partner siya na hindi niya talaga ipaparamdam na kasalanan mo, kasama mo talaga siya. Nung time na yan kasi naisip ko na para I'm so pressured na. Pressured na ako sa mga tao na, uy, di pa ba manganganak yan? Tapos syempre, yung nangyari sa akin this year na dun sa birthday ko. So, yung parang every time na may namimit ako, parang sasabihin na parang, mabait ka naman pala. Yung parang, sabi ko, ba't kaya naging ganun yung connotation sa akin this year? So, parang, naano lang ako na, sana Lord, ang sakit nung mga napagdaanan ko, sana. Oo. Sobrang sakit. Sana may magandang... Sana may maganda naman balik. Oo. Baka ito na. Siyempre, tas diba, para sunod-sunod, at daming Ang husga. Dahil lang nakita nila yung maliit na part na yon, nahusgahan na nila yung hanggang since birth mo, na masama kang tao, na ipinanganak kang masama. Ang daming kwento na lumabas na gusto ko nang depensahan yung sarili mo. Hindi mo na pwedeng depensahan kasi May video yun na eh. Oo. Hindi, tsaka yun na eh. Yun na yung tingin sa'yo ng tao eh. Pag lumabas ka pa, defensive ka na. So sabi ko, nag-pray ako ng pray kay Lord. Tapos Kinimkim na lang, kinimkim. sasabihin lagi ni Lord, tignan mo ate mo, tignan mo ate mo. Quiet lang siya. Wala nga siyang ginawa. Ikaw nga may ginawa. Yung ate mo, quiet lang. So sabi ko, sige, quiet na lang ako. Tapos pag nanonood ako ng mga gospel, this is your season to shut up. The Lord is saying for you to shut up. Yun ang ganun eh. So nung time na yun, sabi ko, okay. Will din ni Lord yun para matuto ako, para mag-mature ako, para siguro meron ako talagang kailangan pagdaanan to become a better person para sa ano na yung sitwasyon na yun. So hindi ko rin sinisisi, pero syempre masakit. Tapos naisip ko, ang ate, nung time na nangyari sa'yo yun, binigyan ka ng blessing. Binigay sa'yo si Polly. Ito yun siguro. Kailangan ko pagdaanan kasi may ibabalik naman si Lord kung if I'll just become faithful and talagang tanggapin ko yung consequences ng mga actions ko. Tapos, sabi ni Lord, binibigyan mo ako ng deadline. Kung kailan yung balik after ng sakit. Gusto mo, yung timeline mo ang sundan ko. Hindi ganon. So, after nun, parang na-realize ko, ba't ko ba pinipressure si Lord? Ba't ako napipressure? Wala naman talaga technically na may pressure sa akin, pero because yun yung gusto kong mangyari. Kaya, dahil yun yung naramdaman ko. So, Alam mo, parang kinumpare mo uli yung sarili mo sa akin. oo, siguro ganun nga. Kaya sabi siguro ni Lord, huwag mo i-pattern yung nangyari sa ate mo sa'yo. Kasi di ba sabi mo, grabe yung pinagdaanan mo last year, yung mga bashing na ginawa sa'yo, tinan mo yung kapalit, binigyan ka ng Polly. Tapos ikaw, di ba, dahil naranasan mo naman yung incident na yun sa video, binash Pero ka. ikaw wala ka naman kasing ginawa, ako may ginawa. So parang, yun pala yun. Hindi, Oo, parang iba iniisip kayo, mo, ganun. ito siguro yung kapalit nung akin, di ba? Oo, parang, ate, kailan kaya tayo pwede magsalita? Yung ano naman natin. Sabi mo, you don't have to say anything. So parang, okay, sige, magfo-focus na lang ako sa family ko. Baka yun yung talagang will ni Lord. Kaso nga, dahil dito yung focus ko, pinipressure ko rin si Lord. Pinipressure ko yung sarili ko na, Lord, dapat ito na, dapat ito na, dapat ito na. Kasi ate, may time na iyak ako ng iyak. Lord, gusto ko na talaga mabuntis. Bago pa man ako lagyan ng embryo. Super pray ako, bigla akong naalala yung kwento ni Sarah and Abraham. Sinabihan si Sarah ng, you will be the father of all nations. Natawa si Sarah, paano? Hindi na ako manganganak. O kasi Matanda ano na, ako. menopause na siya. Menopause na ako. So natawa siya, di ba? Pero nangyari. So, bigla ko naalala yung kwento ni Sarah habang nagpe-pray ako. Naalala ko, nandun ako sa may window namin, kita ko yung building, lahat ng building sa Ortigas. Tapos, kinuha ko yung phone ko.
Tapos hinanap ko yung Sarah and Abraham pregnancy. Pag-type ko, lahat ng nakita ko sa phone ko, 11:11. Hebrew 11:11, Hebrews 11:11, Hebrews 11:11. Hindi sale. Ha? Sabi ko, Hindi 11:11. Tapos nag-ano na lang, nag-online selling na lang. Nakalagay doon, for even Sarah, who was past her age, gave birth. So the Lord opened her womb because she entrusted that the one who promised is faithful.